Pumupunta pa kay Doktora Bikibilo para lang hindi maging halata ang kanyang pagtanda. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi alazim mga kapatid, kahit na mag-ipon-ipon pa ang mga doktor sa mundong ito para pigilan ang pagtanda ng tao, kailan may hindi nila ito makakayanan mga kapatid. Realidad dito mga kapatid, tayo ay tatanda sa mundong ito. Para maunawaan natin mga kapatid, na mababaw ang taong ang tanging kanyang pangarap ay makamundo mga kapatid. Kapag ating naiisip, ating minumuni-muni ang kalagayan natin sa mundong ito mga kapatid, na punong-puno ng pagsubok, mas higit lalong dapat nating mamiss, manabik sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kalungkutan, paghihirap, nararanasan natin yan mga kapatid. Wallahi lazim mga kapatid, kahit na yung pinakamayaman sa mundong ito, wallahi wala siyang takas sa kalungkutan. Wala siyang takas sa problema mga kapatid. Wala siyang takas sa problema. Mayroon pa nga mayaman, mas malaki yung problema kaysa sa simple lang ang kanyang buhay. Subhanallah. Ganito ang realidad sa mundong ito. So kapag dumarating sa atin ang kalungkutan mga kapatid, dumarating sa ating buhay ang kahirapan, gamitin natin ito bilang motivation. I-motivate natin ang ating mga sarili sa pamamagitan nito, sa pagpaparami ng pagsamba kay Allah, sa higit lalong pagsusumikap na tayo ay makapasok ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin natin ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakakaranas tayo ng kalungkutan, isipin natin ang paraiso ni Allah. Sa paraiso ni Allah walang kalungkutan. Dapat higit lalo akong manabik, dapat higit lalo akong magsumikap para ako ay makapasok ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sasabihin nila sa pagpasok nila sa al-jannah, yung mga papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso, kanilang sasabihin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah lamang, na siyang nag-alis sa amin sa kapighatian. Alladhi adhaba 'anna al-hazan, siyang inalis niya sa amin ang kapighatian, ang kalungkutan. Katiyakan ang Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala na aming Rabb na tagapaglikha ay Ghafur, ganap na mapagpatawad dahil pinatawad sa amin ng aming kamalian, at Shakur na ganap na tagapagtanggiling. So kapag makapasok na ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ang papapasukin ni Allah, magpapasalamat sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang sasabihin, alhamdulillah, papuri kay Allah na siyang inalis niya sa amin ang kapighatian ng kalungkutan. Sa paraiso mga kapatid, walang kalungkutan. Dito sa mundong ito, wallahi, bigla na lang darating sa iyo. Kahit wala kang problema minsan bigla na lang darating sa iyo na makakaramdam ka ng kalungkutan. Makakaramdam ka ng paglulumbay. Yan ang mundo mga kapatid. Dapat ma-realize natin ito mga kapatid. Huwag tayong magpakalunod sa kagandahan ng mundong ito mga kapatid, na siyang magdudulot ng pagkalimot natin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag naalala natin ang kamatayan, namamatay ang ating mga mahal sa buhay, dumadaan sa atin bilang pagsubok, nawawala ang mga mahal natin sa buhay, nakakaramdam tayo ng kapighatian dito. Isipin natin na sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala,
walang kamatayan doon. Kaya dapat higit lalo tayong magsumikap na tayo ay makapasok ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum 'adhab al-jahim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na mararanasan pa ng mga matatakutin kay Allah. Sila mga makakapasok ng paraiso ni Allah, hindi na nila mararanasan sa paraiso ang kamatayan pagkatapos ng unang kamatayan na nangyari sa kanila sa daigdig. Pagkatapos nilang mamatay sa daigdig at sila ay binuhay ni Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay pinapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso, wala na sila doong mararanasang kamatayan kasi mismo ang kamatayan ay papatayin ni Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sa mundong ito, kahit na ikaw yung pinakamayaman, mag-aalala ka. Pero sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na doon mangangamba ang mga tao doon, ang mga makapasok na paraiso, na sila ay datnan ng kamatayan. Sa paraiso ni Allah, walang kamatayan mga kapatid. Habang buhay, tatamasain ng alipin ang kaginhawaan, kasarapan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Wala silang maririnig sa Jannah, sa paraiso ni Allah, na anumang walang kabuluhan at masasamang mga salita at mga bagay na hindi maganda sa pandinig. Sa mundong ito, kahit na ikaw pa yung pinakadalisay na tao, alipin ni Allah. Kahit na pinakamalapit sa Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano ka pa magpakabuti dito sa mundong ito, makakalasap ka ng paninirang puri mga kapatid. Makakaranas ka ng paninirang puri mula sa mga tao na hindi makatarungan. Kahit nga mismo si Allah pinagsalitaan ng mga masasama mula sa kaniyang mga nilikha. Ang mga tao, mga suwail, mga Yahud, pinagsalita nila ng masama si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya ikaw na hindi kompleto? Kahit kailanman na hindi tayo magiging kompleto. Ha? So dito sa mundo, kahit na magpakabuti tayo, makakarinig tayo, makaka-experience tayo ng paninirang puri, makakarinig tayo ng masamang salita na hindi kaaya-aya sa ating pandinig. Mga pambabatikos, la hawla wala quwwata illa billah. Ang payo sa atin ng Islam, magpakabuti tayo para kay Allah, hindi para sa mga tao. Hindi para sa mga tao. Huwag nating sambahin ang mga tao. Ang sambahin natin na si Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag nakakarinig tayo ng ganito mga pagsubok, alalahanin natin. Gamitin natin ito bilang motivation. Alalahanin natin ang paraiso. Alalahanin natin, ako ay dapat na makapasok ng paraiso, magsusumikap na makapasok ng paraiso. Kasi sa paraiso lamang mararanasan ang hindi na tayo makakarinig ng anumang hindi makabuluhan na salita, mga salitang hindi kaaya-aya sa pandinig. Sa mundong ito, nakakaranas tayo ng sakit. Gamitin natin itong bilang motivation. Alalahanin natin na sa paraiso ni Allah, walang sakit doon mga kapatid. Pag makapasok tayo ng paraiso, naway papasukin tayo ni Allah ng paraiso. Pag makapasok tayo ng paraiso, wala nang sipon, wala nang upo, wala nang pandemic, wala nang COVID-19, walang sakit ng tiyan, walang sakit ng ulo, walang sakit doon. Hindi tulad sa mundong ito. Kahit ikaw pa yung pinakamayaman, tatamaan at tatamaan ka ng sakit. Sa mundong ito, mga kapatid, tinatamaan tayo ng katandaan, aging, na marami sa atin ang iniiwasan na siya tumanda. Pumupunta pa kay Doktora Bikibilo para lang hindi maging halata ang kanyang pagtanda. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi al-azim mga kapatid, kahit na mag-ipon-ipon pa ang mga doktor sa mundong ito para pigilan ang pagtanda ng tao, kailan may hindi nila ito makakayanan mga kapatid.
Realidad ito mga kapatid, tayo ay tatanda sa mundong ito. Para maunawaan natin mga kapatid, na mababaw ang taong ang tanging kanyang pangarap ay makamundo mga kapatid. Alalahanin natin na sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na doon tatanda ang makakapasok ng paraiso. Steady. Ang magiging edad, magiging gulang doon ng mga makakapasok ng paraiso ay tamang-tama, nasa kalakasan. At hindi na sila tatanda doon magpakailanman. Isipin natin mga kapatid, wallahi, i-motivate natin ang mga sarili natin sa pamamagitan ng mga kabutihan ng paraiso na ikinikwento sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, para hindi tayo maging bulag sa katotohanan. Ang mahirap kasi sa atin mga kapatid, illa man rahimallah, maliban sa ginabayan ni Allah, ang ginagamit natin na motivation ay itong mga makamundong bagay. Nakikita mo ang mga taong nakakabili ng mga latest na mga cellphone. Nakikita mo ang mga taong nakakabili ng mga latest na mga montero, mga latest na mga motor, mga latest na mga truck. Kaya, subhanallah, nagkakaroon ka ng sakit. Nagkakaroon ka ng problema. Kasi, ang ginagamit mong motivation ay ang mga makamundong bagay. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya nakakalimutan na ng ilan sa atin, marami sa atin, ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dito lang tayo nakatuon sa mga makamundong bagay. Wallahi, basahin natin ang banal na Quran. Pakinggan natin ang mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikumpara natin sa mga makamundong bagay. Wallahi ladhi mga kapatid, baliwala ang mga makamundong bagay. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mundong ito mga kapatid, marami tayong pinapangarap, hinahangad sa buhay na ito, na hindi natin nakukuha. Subhanallah, kung tatanungin tayo mga kapatid, marahil lahat sa atin, lahat tayo ay naghahangad ng marangyang buhay, maraming pera, limpak-limpak na salapi. Hindi natin na may kukubli. Hindi natin na may kukubli mga kapatid. Naghahangad tayo, pero kung ano lamang yung ipagkakalog sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na nakasulat sa Lauh Mahfuz, hanggang doon lang tayo, kahit na ano pang pagsusumikap ang gagawin natin. Meron tayong mga hinahangad na hindi natin nakakamit dahil sa wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin natin, gamitin natin itong motivation. Ako ay magsusumikap para makapasok ng paraiso ni Allah. Dahil sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat na hahangarin ng isang alipin ay mapapasa kanya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sasabihin sa kanila ng mga anghel, kami ang inyong mga kaagapay sa buhay dito sa daigdig, at ginagabayan namin kayo at pinangangalagaan bilang kautusan ni Allah, at kami rin ang inyong kasama sa kabilang buhay. At para sa inyo, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, at para sa inyo ang Jannah, ang lahat ng kalugod-lugod sa inyo mga sarili na kayo ang pipili, kayo mismo ang pipili, at mga bagay na magpapanatag ng inyong mga paningin, at kahit ano ang inyong kahilingan ay matatagpuan ninyo kaagad sa inyong harapan. Sa paraiso ni Allah, mangangarap ka, andoon na kaagad sa iyong harapan. Papangarapin mo lang, hingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, gugustuhin mo lang, papangarapin mo, agad na makikita mo sa harapan, sa iyong harapan. Wallahi, walang ganyan sa mundong ito. Sa mundong ito, mangarap tayo, subhanallah, dadaan pa tayo ng ilang, anong mga
susumikap. Marami pa sa mga hinahangad natin na hindi natin makuha-kuha. La hawla wala quwwata illa billah. Sa mundong ito mga kapatid, madalas ang kawalan ng katarungan. Madalas ang kawalan ng katarungan. Kung sino pa yung walang sala, siya pa yung nabibiktima ng kawalan ng katarungan. Basta may pera, sa kanya ang katarungan. La hawla wala quwwata illa billah. Sa mundong ito ganyan, madalas ang kawalan ng katarungan. Pero sa paraiso ni Allah, sa kabilang buhay, sa kabilang buhay, walang kawalan ng katarungan. Walang madadaya doon mga kapatid. Kung nakakaranas man tayo ng pandaraya, tayo ay nadadaya sa mundong ito, ipaubaya na lang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sa kabilang buhay, sa kabilang buhay, maniningil ang maniningil, sisingilin ang sisingilin. Mas mainam na tayo ang maniningil kaysa sa tayo ang sisingilin. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم